So ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Bago po natin umpisahan, magpasalamat tayo sa ating Diyos na Ama, sa ating buong may kapal, sa nangyayari sa ating buhay. Kailangan natin magpapasalamat sa Kanya sa bawat araw. Kasi kung ano man yung nangyayari sa atin sa bawat araw, ito ay ginawa niya ng paraan kung paano tayo magiging matatag sa bawat pagkilos natin. Pinapatibay lang niya ang ating puso, isip at ang ating katawan para maayos ang lahat. So yan, magandang gabi po sa inyong lahat and mega love shoutout bago natin umpisahan ang sad story ni Miriam Padora at ang kanyang diary ay ito ang ating gagawin, dahil hindi naman talaga ako umuwi sa mama ko at hindi rin ako lumaki sa magulang. Pinanganak ako, tumira ako doon ng grade 1, grade 2, then pagdating ng grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, wala na ako sa magulang ko. Then first year, second year, third year, wala na rin ako sa magulang ko. Tapos, doon ako sa lola ko nakatira, pero hindi kumbaga, hindi talaga ako nag-i-stay sa amin kasi sa bahay ng lola ko ako nakatira at time. So, hindi na nga ako nag-aaral dahil nga nagtambay na ako, in-stop ko na yung pag-aaral ko. So, ang nangyayari sa buhay ko that time, nung hindi na ako nag-aaral, ang lagi kong kasama ay ang second to the last na anak ni Lola, kapatid ng mama ko, si Ate Eming. Kung ako Emik, siya naman Eming. So, ngayon, kaming dalawa lagi tanding. Then, kung saan siya gagala, doon din ako. Then, kung saan siya mandisco, doon din ako. Tapos, papupuntahin niya ako ng voluntad para lang makikipag-video okay kami sa kapitbahay namin. Kasi, sila Lola, walang kuryente. Kundi ano lang sila Lola, ilaw lang. Yung lampara, yun lang. Tapos, bibili kami ng gas. Tapos, wala talagang kailaw-ilaw, kundi lampara. Dahil uso yan dati, lampara lang. Tapos, ang una nagkaroon ng kuryente is yung mga kapitbahay namin. Tapos, nung kapitbahay nila Lola. Tapos, nung nagkaroon na sila ng kuryente, meron sila mga video okay na yung dati yung plaka yun, pa-rectangle. Tama, pa-rectangle. Yun. Tapos lagi kami nagbe-video okay, tapos malakas siyang uminom. So, napapainom din ako. Hindi naman ganun karami, pero mabilis akong malasing. Siguro hindi ako makakatagay ng 4 na tagay, 5 tagay, lasing na ako. Tapos, dumating sa point na suka na ako ng suka, doon kami umuwi sa bahay ni Lola na ginagawa. Na bahay na talaga ngayon, na wala na rin tumitira kung saan ako tumuloy doon din. Kasi, doon nga ako kay Lola ko lumaki. So, yun nga, pagkatapos nun, lagi kaming napapagalitan ni Lola. Pero yung galit ni Lola, hindi ko na pinapansin. Pero nandun talaga ako lagi kay Lola kasi hindi talaga ako, ng magulang ko. Hindi talaga ako tanggap ng magulang ko. Lagi ako nandun kay Lola ko. So, pinag-igib ko si Lola, pinapakuha ng panggatong, pinaglaban ng mga damit niya. Nagwawalis ako ng bakuran kasi lawak talaga ng bakuran ng Lola ko. Tapos, lagi akong busog dun sa Lola ko kasi nga, maraming pagkain like kamuting kahoy, saging, tapos may kanin sila, masarap yung kanin nila kasi humay, yung palay, kasi sa amin mais lang naman. So, lagi ako, hindi talaga ako umuwi sa amin, doon lang talaga ako sa Lola ko. Then, kung saan yung disco, saan yung gala ni Ate Eming, doon kasama ako. Yun nga, marami kami naririnig about mga kapitbahay, kung anong kami, kung anong mga ginagawa namin, ganun. So, pagkatapos, tuloy yung pagchichismis nila sa amin. Then, hindi ako nag-aral, nag-stop na ako nag-aral. Tapos, nakapag-decide na naman ako na pupunta na naman ako ng Maynila. Magtatrabaho na naman ako. So, nung nagtrabaho na ako ng Maynila, pangit talaga kasi talaga ang ugali ng amo natin sa Maynila. Swertihan lang, hindi naman maganda yung
ugali ng amo ko dito sa Maynila. Kung saan-saan ako dito sa Maynila na mamasukan. Pero kahit anong contact nila, mama, wala ako. Kasi nga, ayoko. Tapos makontak lang nila ako, mama, pagka kailangan nila ng pera sa akin. Ayan. Tapos, ayan, kailangan nila ng pera, manghingi, ganun. Kukontak-kontak sila sa akin. Tapos, hanggang dumating sa point na nagsawa na rin ako. Tapos pumunta, wala pa yon. So yun nga, umuwi ako. Umabot na naman yung ilang taon ako na masukan dito sa Maynila. Umuwi na naman ako sa lugar namin kasi nga pista. Tuwing pista talaga. Uuwi ako kasi birthday ko yun, May 20, 1984. Yun ang birthday ko, May 20, 1984. Then, uuwi talaga ako sa amin. Kaya lang sa kasamaang palad talaga, hindi ako tanggap ng magulang ko na uuwi ako sa amin. Ayaw ng magulang ko na uuwi talaga ako sa amin. Kaya no choice kundi doon ako sa mga lola ko, sa mga tita ko. Pero meron akong tita at tito na di mo malapitan kasi mayaman, di ba? Siyempre, mahirap lang ako. Wala akong pera, mahirap lang din kami. Kasi sila mayaman, kaya hindi ka kilala. Pag ang kamag-anak mo mayaman, hindi ka talaga kilala. Pag ikaw mahirap at wala kang pera, hindi ka talaga kilala. Pero pag ikaw maraming pera ka at mayaman ka, kilala ka. Kaya meron akong mga pinsang buo na pulis, abogado, teacher, hindi nila ako kilala. Wala sila kahit sa messenger ko. Walang any contact. Kasi, ayaw nila sa akin, syempre, ba't ko ba ipipilit? Ayaw nga nila sa akin, diba? Kaya nananahimik talaga ako. Mas gugustuhin kong magsulo. Kaya yung anak ko, nag-alala ako, baka darating yung araw, bigla akong mawala. Kawawa naman yung anak ko. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo na nandyan kayo, na sana suportahan pa rin ninyo ang anak ko pagdating ng araw. Suportahan nyo anak ko, huwag nyong iiwan. Kasi sa kanya ko iiwan ang aking YouTube channel. So, nakakalungkot lang isipin na ang mga pinsan mong buo na may mga katungkulan na tulad yan, police, teacher, abogado, police, teacher, yan, mga engineer, seaman, yan, hindi ka nakilala. So, kailangan mong magsikap para sa sarili mo kasi hindi ka talaga nila tutulungan. Dahil sila may mga pera na principal, yan. Hindi ka na kasi talaga nila kilala, kaya wala nang magkakagusto sa'yo. So, tanggapin mo na lang talaga yung mundo na wala talagang magkakagusto sa'yo, kaya magsusulo ka na lang. Kailangan mo nang magsulo. Kasi ako tanggap ko sa sarili ko na wala na talagang sa akin. Wala talagang nagkakagusto sa akin, kahit mga kamag-anak ko. Hindi ko rin naman ipipilit ang sarili ko kung ayaw nila sa akin. Wala namang masama doon. Ipakita ko sa kanila na kaya ko. Kahit hindi ko kaya, ipakita ko sa kanila na kaya ko. Tapos kailangan ko magsakripisyo para sa anak ko, para sa sarili ko. So, ayan. Thank you so much po sa inyong lahat. And magandang gabi. Tuloy tayo sa ating sad story ni Miriam Padora. Thank you.